Surface trough na embedded ang Intertropical Convergence Zone sa may katibugang bahagi ng Mindanao patuloy na binabantayan. Yung tsansa ng convergence ay mas maliit ang tsansa na maging active low pressure area. Pero southwest monsoon, magpapaulan pa rin sa kalurang bahagi ng bansa. Yung posibleng low pressure area na mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility malapit sa Vietnam, inaasahan na mabubuo sa loob ng 48-hour period o posibleng itaas as invest mula ngayon o anytime. Pero mga uulanin sa ilang bahagi ng Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, July 12, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:21 na ng umaga. Asahan pa rin ang mga posibleng localized thunderstorms at base sa ating data feed sa ating dashboard, makikita po na mayroon tayong posibleng mga inaasahang mga localized thunderstorms dyan sa buong bahagi ng Cebu, Palawan, Bohol, o halos buong Southern Luzon, Visayas nga po, at Mindanao area. At base naman sa data feed ay within 12 hours ito, so hindi magmimintis na inaasahang forecast na magkakaroon nga ng localized thunderstorms. At bukod dito ay ang Metro Manila daw ay nakataas, kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Within 12 hours most likely daw ay aasahan pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorm. So medyo magdala pa rin pananggalang sa ulan dahil stationary pa rin ang magiging mga pag-ulan natin sa iba't ibang panig ng Luzon, NCR kasama ng South Luzon, Bicol Region hanggang Mindanao na yan dahil sa embedded ang Intertropical Convergence Zone at Southwest Monsoon. Sa ating current conditions, sa broadcast gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral at halos gaya kahapon ay maranasan pa rin ang ganitong sitwasyon dito sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang panig ng Metro Manila at Luzon, lalo na sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao nga. At dahil sa patuloy na surface trough at monsoon trough na umiibayo ay patuloy tayong makakaranas na mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station, kaninang 5:59 a.m. ay nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo maalisangan pa rin na nasa 33.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:12 p.m. Ibig sabihin, mataas pa rin ang aming heat index. Despite na nasa 46.8 degrees Celsius ito, na pinakamataas na init pandama. Samantala sa pitch extremes in past 24 hours, gaya na ating sinabi kahapon pa ay nangunguna ang bahagi pa rin ng Apari after ng Tugigaraw at asahan niya na sa extreme Northern Luzon pa rin, mas nakakaranas sila na mataas na temperatura na gaya sa Apari na umabot ng 36.4 degrees Celsius since kahapon. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, balik sa 18 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa kanila. At sa Inulan naman ang Malay-Balay Bukidnon na nakaranas naman ng 77 mm na total rainfall. Kahapon, balita na natin na nagkaroon tayo ng 67.8 mm na total rainfall since kahapon. So in past 7 days, 74.7 mm ang total rainfall na ngayon namin, mga folks. At sa humidity natin, 77%, so medyo katamtaman at bumaba ito ng 4% since last hour. At mayroon tayong low pressure dito sa atin sa NCR at na-detect na ating barometer na nasa 1,004 hectopascals. So ibig sabihin may low pressure area na po tayo, malamang dito yan sa kanluran. Pero malayo naman sa kalupaan na nagde-designated na po at maaaring anytime maging isang invest low pressure area yan anytime. Dahil na-detect na ng aking aparato na nasa 1,004 hectopascals na po instead dito since last hour. Since nasa 1,004 hectopascals, maaaring merong isang low pressure o pamumuo na isang invest low pressure area malapit dito sa Metro Manila. Malamang yung binabanggit natin sa may bandang Vietnam, pagitan sa karagatan nito na mas bumababa na ang atmospheric pressure. Expected na yan na magiging invest yan anytime.
Sa ating high tide and low tide status so far ay magma-maximum high tide pa lang tayo. May 1 hours and 57 minutes pa to maximum high tide. So malalim-lalim po yan. At sahan pa rin natin na mahigit sa 1 meter ang lalim ng karagatan sa pampang ng Manila Bay at Cavite. Ingat na lamang po sa mga maliligo at sa mga mangingisda naman, tuloy-tuloy lamang tayo. Ingat lamang sa biglang bugso ng hangin dulot ng southwest monsoon flow dyan sa kanluran ng Luzon. Medyo hindi maganda ang ating air quality mula pa kaninang umaga. Nasa unhealthy, sensitive groups po or nasa index of 144 index or 52.80 micrograms per cubic meter ating particulate matter. So magmas po sa mga sensitibong mga baga. Sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:34 AM at tinasang lulubog ito mamaya at 6:29 PM. Ang ating waxing crescent at 33% na po ang liwanag sa illumination ng buwan. Sisikat naman ito o kasi sikat nitong 10:38 AM. So, ibig sabihin, nasa elevation of 15 degrees. Kaka-moonrise pa lamang at mamayang gabi na ito ng 10:55 PM lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong weekend, inasa natin hanggang Sabado po yan. Magiging partly cloudy ating maghapon pa rin. Asahan pa rin ang mga patuloy na localized thunderstorms sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa kanluran. At bukas ganun din ang asahan na may mga chance pa rin ng pag-ulan mula ngayong araw na 100%. At bukas naman ay 77 to 80% ang chance ng pag-ulan. Ayon sa lowest temperature expected natin maglalaro sa 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Sa ating visit short-term weather forecast natin hanggang sa susunod na linggo ay patuloy pa rin makakaranas ng maulan at overcast na panahon hanggang this coming weekdays na po. So halos magkakalating buwan na tayo. Wala pa rin tayong namamataan o nabuo na active na low pressure o bagyo sa loob at labas ng bansa. So mapapansin natin, mukhang bumababa na naman yung probability ng ating monthly forecast o sasabalin na naman yung ating monthly forecast. Kung naalala ninyo, kay Pag-asa, hanggang 2 hanggang 3 bagyo daw ang posibleng pumasok sa bansa. Pero sa aking analysis naman, 1 hanggang 2 lamang. Titingnan natin kung mangyayari pa rin yan. At least by this next week, malalaman pa rin natin kung aabot sa 3 na forecast ni Pag-asa o yung aking analysis na 1 hanggang 2 bagyo lamang ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawak na kulapan na ito, extension ng Intertropical Convergence Zone sa katimugang bahagi ng Mindanao. At yung embedded na convergence dito sa may silangan ng Mindanao ay patuloy pa rin natin binabantayan. Bagamat naka-embed ito at maliit pa rin ang tsansa na mag-iisang invest. Pero yung trough nito ay patuloy pa rin ang medyo slow circulation dito sa may bandang silangan ng Davao City area sa karagatan at medyo kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran. So titingnan pa rin natin dito kung magiging aggressive na maging o kahit man lang shallow trough na magpapaulan sa silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. However, yung monsoon trough na patuloy na nag-accumulate dito lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa, magdudulot po yan ng mga moderate at scattered na heavy rain showers Hindi na natin isa-isahin muli yan dahil stationary. Mula sa Southern Luzon, buong Southern Luzon na po yan Mimaropa, Visayas at Mindanao, lalo na sa northern part ng Mindanao at bandang Davao region sa katimugan nito, mga heavy rain showers po ang clusterized na nakikita natin dito. So moderate to heavy rain showers po. Ang almost entirely ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang medyo umiiral. Hindi gaya sa extreme northern Luzon, na gaya nating paulit-ulit na binabalita since isang araw, manatiling katamtaman, at maaraw pa rin ang umiiral dyan sa may bandang Ilocos Norte sa Pagudpod, Batanes, Lukok Islands, Apari hanggang dyan sa may Tugigaraw. Patuloy pa rin kayo na makakaranas ng katamtaman at mas maalinsang panahon. Maliit lamang ang mga tsansan ng mga pag-ulan at mostly partly cloudy ang masiiral sa bahagi ng Cagayan Valley. Kasama na ang buong Tugigaraw nga hanggang dyan sa may bandang Ilagan. Unti-unti lamang na magiging overcast at gloomy na mula dyan sa may bandang Palanan, Isabela, pababa na yun ng buong Quezon Province, Kasiguran, Baler, all the way hanggang dyan na nga po sa may bandang Southern Luzon, sa may bandang Bicol Region. Sa hilagang kanluran naman ng Luzon, mula dyan sa bandang La Union hanggang pababa ng San Fernando, La Union, ay magiging katamtaman pa rin ang inyong lagay na panahon, pero mga isolated rain showers ang nakaforecast.
kasama na ang Baguio City at Benguet. So magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan, lalo na sa hapon o sa gabi. At gaya kahapon, asahan pa rin na magiging maulap ang parte nito ng Dagupan o buong Pangasinan, Zambales, pababa na yan ang Central Luzon, syempre kasama na ang buong Tarlac, Cabanatuan City, pababa na yan hanggang dyan sa may bandang Pampanga area, San Miguel, Bulacan, syempre damay-damay na yan hanggang Gapan, at mula Baliwag, papasok ng Valenzuela at hanggang Metro Manila, ay lumi pa rin ang iiral, so mas maulap po himpapuin natin at asahan pa rin ng mga isolated and localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan dahil asahan ang biglaang buhos pa rin ng pag-ulan. And the rest ng buong Visayas at Mindanao, asahan pa rin ng mga cluster ng mga kalat-kalat na pag-ulan So hindi na natin isa-isahin ang buong Visayas mula Bicol Region dahil yung monsoon trough ay nababalot po sa buong Visayas at bandang Mindanao. Lalo na't embedded pa ng Intertropical Convergence Zone at may convergence pa tayong binabantayan sa may silangan ng Mindanao na nagbubunsod po ng malawakang trough na ito mula dito sa may katimugang bahagi ng Davao Region. Sasahan ang mga moderate and heavy rain showers sa buong Sorsogon area mula dyan sa Sarangani, General Santos City, pataas na yan ng Davao del Sur at Davao del Norte and the rest ng Lanao del Sur, Lanao del Norte and the rest ng Caraga area. So magiging mas gloomy po tayo dyan. Asahan po ang mga kalat-kalat ang pag-ulan maghapon na yan mga folks. Siyempre, maging sa Zamboanga Peninsula, asahan din ang mga makalat-kalat ang pag-ulan. Moderate and heavy rain showers po dahil po sa malawakang monsoon trough. At dahil embedded pa ng southwest monsoon di sa may kanlurang bahagi, dyan sa may bandang Palawan at sa karagatan ng west portion sa Palawan, asahan din po ang mga heavy rain showers dyan. Ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa may Kalayaan Group of Islands. So yung embedded na yan ay once na nagkaroon na ng mataas na low pressure sequence at nagkaroon na ng sirkulasyon, ay asang unti-unting mahahatak ito, sasama ito sa invest na ito just in case na mag-circulate ito, kikilos papuntang bandang Hainan o Hanoi dyan sa may Vietnam. So just in case magtuloy-tuloy yan. At temporary, mahahatak na naman palayo muna ang ating habagat just in case magtuloy-tuloy na magkaroon ng designated circulation yung area na ito sa may bahagi nga po sa may bandang west portion sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, yung binilugan ko na yan. Mataas na po yung possible invest development na magbubunsod nga po ng malawakang surface trough ng matitinding pag-ulan. So malamang yung malalakihang Coast Guard ng China, maaaring temporary magre-retreat muna yan dahil delikado nga po kapag ganyan ang lagay ng monsoon trough at bukod din sa nahahatak na southwest monsoon. So entirely ng bansa magiging mas maulan po, maliban na lamang dito nga po sa may bandang Tuguegarao, pataas nga po ng Batanes Group of Islands. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Makikita nga po natin, maliit pa rin ang tsansa na mag-active itong binabantay nating convergence dahil nga po sa hindi masyado nagiging constant yung upward low convection dahil nga po nare-regulate ng range of high pressure area sa may south of Japan na nagpapang-abot dito. Bagamat magpapatuloy ng kanyang anomaly, asahan pa rin ang mga matitinding pag-ulan nga po sa bahagi nga po ng Mindanao at dito naman sa kanluran na inaasahan natin anytime ay itataas yan as active invest na. Pero good news nga po ay lalayo naman ito papunta ng Hanoi, sasama lamang dito ang mahahatak na monsoon trough at southwest monsoon. Siyempre, yung kanlurang bahagi pa rin ng bansa natin, especially sa may Maropa, ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy ng mga kalat-kalatang moderate and heavy rain showers. Pero yung expected natin dito sa ngayon ay napakaliit pa rin ang tsansa na magiging isang invest o active na low pressure area. Kung pagbabasa naman natin ang global spectral model mula kay GMA, active itong nagsisirculate at kung pagbabasihan yung kanyang mean sea level pressure, bumababa ito ng 1,006 hectopascals na pasok sa candidate bilang invest. Ayan po oh. So by July 13 to 15, inaasahan na natin na itong shallow trough na ito magpabunsod po ng pag-ulan sa may Eastern Visayas at Mindanao. So kahit hindi man ito mag-invest, asahan yung shallow trough niya na mag-e-embed sa Intertropical Convergence Zone
magbubunsod po ng malakas ang ulan yan. So paghandaan po mga folks, just in case, dahil base sa ating global spectral model, aabot ito sa pinaka-shallow na trough na mag-circulate dito nga po sa karagatan ng Eastern Visayas at Mindanao by July 14 o 15, 2024. So, nasa natin this whole weekend hanggang linggo para naranasan itong shallow trough na to na magbubunsod ng malawakang pag-ulan. At habang kumikilos nga po yan northwestward ng mabagal ay unti-unting madadamay ang parting Bicol region hanggang sa magkakaroon ng embedded dito sa may bandang Southern Luzon na magdudulot pa rin ng mga kalat-kalatang moderate and heavy rain showers by ano na po yan, dito na sa by susunod na linggo na po ang aasahan by July 17, 2024 na nga po yung extended forecast ng ating global spectral model. Ayan, yung shallow trough na malawak na yan, kitang-kita naman po, ayan 1,008 to 1,006 hectopascal po yan, nangangahulugan po magbubunsod po yan ng malakasang pag-ulan. Pero kung magiging bagyo, sa ngayon na natiling mababa at napakaliit pa rin yung tsansa kahit man lang maging invest. Dahil nga po, regulated pa rin ng ridge of high pressure area dito sa may bandang south of Japan, na control o na-regulate nga po yung mga circulation dito na lumalapit na sa kalupaan ng bansa. Kung magbabasa naman natin yung computer models mula sa GFS, makita natin shallow trough lamang ang magbubunsod po dito sa may silangan ng Visayas na magdudulot ng pag-ulan. Di guys, sa may kalurang bahagi ng Palawan na kikilos nga pa papuntang Hanoi, Vietnam, ay magdudulot po ng circulation o inverse circulation na magbubunsod naman ng matitinding pag-ulan sa paligid niya ng Vietnam at Hanoi at dito sa may bandang south of China. So sa mga Pilipino natin sa may China at bandang Hong Kong ay paghandaan po ito na asahan by next week na po mararamdaman na yung epekto na yan ng shallow trough na just in case kung maging invest naman yan magsisimula ngayong araw and the rest of weekend, ngayong weekend. At kung pagbabasa naman natin dito ay yung embedded lamang o yung mahahatak na monsoon trough patungo din sa direksyon ng invest na ito ay maaari lamang magpapaulan din sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Itong monsoon trough na ito, yan, yang ginuhitan ko na yan, yung monsoon trough na yan. At habang naka-embed sa Intertropical Convergence Zone, ayan, i-drawing ko pa ba yan, ilalagyan ko pa ng label yan, ayan, Intertropical Convergence Zone na naka-embed, ay patuloy po magdudulot ng mga pag-ulan dito sa nabanggit nga natin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Wala naman kay CMWF, ganun din ang pinapakita dito, shallow trough din na magpapaulan sa katimugang bahagi ng bansa. Kay NABGEM naman, mas aggressive na pinapakita dito na magiging isang invest daw ito. At base dito kay NABGEM ay makikita ang pag-develop sa may silangang bahagi ng Mindanao ay ito ay magbubunsod ng inverse circulation o upward low alop. Tataas daw yung upward low convection habang ito'y kumikilos pahilagang kanluran nga po sa may banda pahing Bicol region. Pero yung malawakan na trough ng kaulapan na yan ay magpapaulan yan hanggang Metro Manila at Central Luzon. Kung mangyayari po yung pinapakita ng NABGEM hindi kasi magkakatugma yung mga iba't ibang weather agencies, so hindi pa natin payak o hindi pa significant na mangyayari yan. Kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude na yan ay magtutuloy-tuloy na magiging isang agresibong low pressure area. Maliit pa rin hanggang sa ngayon, ang nakikita pa lang natin ay shallow trough lamang o shallow circulation na magpapaulan nga po sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So patuloy pa rin natin babantayan yung progress na yan just in case since neutral ang temperatura sa karagatan, so wala namang possible na rapid intensification na mangyayari. Dahil malamig naman po o balance lamang ang temperatura sa dagat. At mula kay Icon at GEM ay bukod sa magkakatugma si NABGEM at GEM ng kanilang forecast, at kay GFS naman ay napakaliit pa rin ang ipinapakita, so medyo insignificant pa rin yung ipinapakita natin binabantay na convergences na may silangang bahagi nga po ng ating bansa, kung ito ay tuloy ang magiging isang active low pressure area o manatiling shallow trough lamang na magpapaulan nga po dito sa may bahagi nga po ng silangan ng ating bansa. Anyway, just in case kung maging bagyo man yan o hindi, ay yung ulan ang magdadala nito ng mga malakasang ulan at mga pagbaha. So yun lamang ang medyo paghandaan natin mga kababayan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa ngayon according dito sa ating streamline.
o predicted mean sea level wave pressure o wave height ay wala namang nakataas na above 0.5 o to 125 o 1.25 meters ang taas. So wala tayong magiging komento pa rin hanggang this whole weekend. Despite na may mga low o shallow trough tayo na namamataan dito sa may silangang karagatan ng bansa at sa kalurang karagatan ng bansa, wala naman masyadong naging pagtaas sa mga alon natin at gale warning. Ingat na lamang sa mga monsoon winds, lalo na sa may kalurang bahagi nga po ng Mimaropa area. Kamusta naman si Angat Dam? Well, patuloy pa rin ang pagbaba ni Angat Dam mula kahapon sa 173.77 meters. Ngayon ay nasa 173.60 meters na lamang po. Patuloy ang pagbugso, ang pagbaba na nasa negative 7.56 meter ang tuloy-tuloy na pagdaos-dos ni Angat Dam. So nanatiling crisis pa rin itong si Angat Dam. At mula naman dito kay Magat Dam, napatuloy din ang pagdaos-dos. Yan, kung titingnan natin dito. Yan. So halos pareho na silang mas mababa o below critical level. Kabilang na si Magat Dam na patuloy pa rin ang pagbagsak. So kung kay Magat Dam kahapon 175.36 meters, ngayon ay nasa 175.53 meters na. So malaki na ang nakukonsumo at patuloy pa rin ang pagbugso pababa ni Magat Dam. Ayan, kung titingnan natin. Bahagya lamang itong dadagdagan ng konti dahil sa mga patuloy na pag-ulan sa may bandang Southern Luzon at Visayas. So medyo nadagdagan siya ng water level. Pero hindi pa rin siya umaabot sa 176.73 meters na kinakailangan para mag-neutral yung level ni Magat Dam. Hindi gaya kay Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbagsak at pagdaos-dos nito. So yun lamang po ang magiging analysis muna natin kay Angat at Magat Dam, which is very critical pa rin yung level ni Angat Dam. Samantala sa ulat lindol, so far, matapos ang isang magnitude 7.1 na lindol kahapon, ay ngayong araw ay wala naman tayo namataan na malakas-lakas o kasunod na aftershocks mula dyan sa may bandang karagatan ng Sultan Kudarat na nagdulot nga po ng magnitude 7.1 na lindol o intensity 5 na na-detect dito sa amin sa Caloocan kahapon. Since wala naman tayong namataan dito, ay diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mula kaninang 12 a.m. ay nagkaroon ng isang magnitude 4.0 dito sa municipality na naman ng Balot Island sa may bandang Davao Occidental ulit. Naganap ito kaninang 1:43 a.m. at magnitude 4. May lalim na 54 km ang lalim na depth. So medyo malayo-layo naman siya sa municipality of Sarangani. So may bandang sakop pa rin siya ng bandang Malaysian o Indonesian Peninsula. So wala tayong magiging concern dyan. At mula dyan ay wala naman tayo namataan na kasunod na magnitude 4, pero marami-rami na rin kaagad ang mga pagyanig. So kung sisilipin natin yung historical earthquakes mula kahapon at para rin sa month of July hanggang sa kasalukuyang nag-uulat tayo ngayong araw, ay kung titingnan natin kung ilang total earthquakes na tayo for month of July. Yan. So hindi maganda, meron tayong isang magnitude 7.1 na nailindol. And so far, nasa total of 449 earthquakes na po tayo. 417 dito is magnitude 2.0 pataas. 29 dito is magnitude 4.0 pataas. Ang 29 na po, yung paglindol nito sa may bandang Balot Island. Pero malayo naman sa kalupaan ng Sarangani. So medyo good news. At nanatiling dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas. At meron tayong isang magnitude 7.0 pataas nga, which is naganap dito kahapon sa Palimbang, Sultan Kudarat. At wala naman tayo so far na namataan o na-record sa ngayon na magnitude 6.0 na paglindol. So, yun lamang ang total natin sa ngayon. 449 ang total earthquakes natin for the month of July hanggang sa kasalukuyan na tayo'y nag-uulat. May nagtatanong kung may astronomical event ba tayo? Well, 2 days pa naman, so wala pa tayong masyadong update. I-report ko yan once na 24 hours na lamang ang remaining. Sa ngayon ay 3 hours away, meron tayong, since i-report ko na rin yan, apogee ng moon o yung pinakamas malayong distansya nito sa Earth. So normal yan, monthly, nangyayari naman yan, yung apogee and perigee ng buwan sa Earth. So walang masyadong significant importance ng ating astronomical event ngayong araw.
At yung kasunod na po is 2 days away pa po. So hindi pa natin i-update dyan. Siguro pag 1 day na po or within 24 hours na lamang, doon natin ipopost yung kasunod. Pero para mabigyan ko kayo ng idea, in 2 days, meron tayong first quarter na ng moon, which is oras natin sa Pilipinas ay linggo na yan ng July 14. Eksakto 6:49 AM yan, umaga o daylight sa atin yun. At lunar occultation naman ang spika. I-report natin yan once na 24 hours na lamang ang natitirang oras. Masyado pang malayo para i-post natin yan ng maaga. Para naman mas significant yung ating astronomical event kapag nagpo-post tayo sa Facebook page. Anything else? Wala pa namang masyadong important astronomical event sa ngayon. At yung ating eclipses naman ay may 68 days na lamang. Hindi ako nagkakamali. Yes, 68 days na lamang para sa partial lunar eclipse. So malapit-lapit na rin ito. September 18, 2024 ito. So swerte na naman ang mga Pilipino natin sa may bandang South America at European region na makakakita nito. Matagal pa naman, pero 68 days na kasi, so may considered maikling araw na lamang yan, mga folks, bandang September na po. Ilang buwan na lamang, August na kaagad next month. So, malapit-lapit na rin kahit papaano. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng weekend o ngayong Biyernes, July 12, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes o this weekend, July 12, 2024. Huwag po kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website dito sa www.pimoweather.com para sa gusto malaman ng ibang pang detalye na hindi natin isama ngayong umaga sa ating ulat panahon, pero dahil stationary lamang at asahan natin ang pamumunang invest sa may kanluran pero safe naman sa bansa natin sa kanluran. Ingat na lamang sa ating monsoon trap na magpapaulan ng mga malakasang pag-ulan gaya kahapon. So yun na lamang ang medyo pag-ingatan natin mga folks. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng ibang detalye lalo na sa real-time events mula sa data feed mismo na aking weather station sa Caloocan at mga lighting detection system natin at seismic activity in real time po yan mula sa mismo aking aparato at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.